Tingin po muna tayo bago tayo magsimula. Mahabagin naming Diyos na nasa langit, salamat po sa napakadakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin, kaligtasan ng aming espiritu. At higit sa lahat, binibigyan niyo rin po kami ng buhay at na siyang meron kami ngayon. Salamat din po sa iyong pag-iingat sa lahat ng iyong pagsuporta sa amin, sa aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw po namin. At naniniwala po kami kahit dumadaan kami sa maraming kahirapan, sa karamdaman, sa pag-alinlangan, sa anumang bagay, kahit saan kami dumadaan, naniniwala po kami na lagi po handa kayong tumulong sa amin. Kahit alam namin, Panginoon, hindi po kami makakaiwas sa lahat ng mga ito, lalo na po sa kalagayan ng aming pisikal. Subalit, higit sa lahat, salamat po sapagkat kayo ay laging tumutulong, nagbibigay sa amin ng lakas. Kaya sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng salita na nagmumula sa inyo. Pakilagay po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Buksan niyo po yung puso't isipan ng bawat nakikinig. Nawa po, bigyan niyo po kami ng puso na bumababa sa iyong harapan at kumikilala sa dakilang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa amin. Kaya Panginoon, patnubayan niyo po kami sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng biyaya ng higit pa upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo, lalo na sa church o sa iglesia. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, magre-review lang po tayo ng konti doon po sa inaral natin nung last Sunday. Naalala niyo pa po ba yung topic natin ng linggo? Ano po yung title ng tinalakay natin ng Sunday? We must respect or honor the words of God. Tama po? Bakit po? Sabi dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at o mabisa at higit na matalas kaysa alinman tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at mga hangarin ng tao. Ano ang nangyari nang ang mga hari sa lumang tipan ay hindi nila ino-honor yung words of God? Tama po? Alam natin, si Haring Jehoiakim, dahil sa pag-dishonor niya sa words of God, hinayaan siya ng Diyos na mamatay. Tama po? Si Haring Sidikias, dahil sa kanyang pagwawalang bahala sa salita ng Diyos, anong ginawa ni King Nebuchadnezzar sa kanya? Yung kanyang mga anak ay pinatay ni King Nebuchadnezzar sa kanyang harapan sa Jeremiah chapter 56, chapter 50. Tama po? So, hindi lang yon, dinukot ni King Nebuchadnezzar yung kanyang dalawang mata. Bakit po? Dahil sa pag-dishonor nila sa salita ng Diyos. Tama po? Dahil sabi po, doon po sa 2 Thessalonians chapter 2. Okay. Okay, 1 Thessalonians chapter 2. Verse 13. Sabi po dito, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap yon hindi bilang salita ng tao, kundi bilang ayon sa katotohanan at bilang salita ng Diyos. Okay? Bilang salita ng Diyos. Sinabi ni Pablo, nagpapasalamat siya sa taga-Thessalonica
Sapagkat yung salitang narinig nila, hindi nila itinuturing na salita ng tao. Itinuturing nila ito na ito ay salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Okay. Alam niyo po, yung ating bansa, tama po, yung ating bansa, yung ating mga leader, alam niyo, sa politika, maraming mga nai-issue ng mga pastor, tama po. Nakikita natin na ang mga pastor ay nai-issue sa mga corruption, politics. Okay. Lalo na yung sinasabing born again, tama po. Yung sinasabing born again, okay. Isang malaking denomination sa ating bansa, o dalawang malaking denomination, yung mga pastor ay nai-issue tungkol dito sa flood control issues. Bakit po? Alam niyo po, sa Biblia, ipinakita ng Diyos yung dalawang government. Doon po sa Romans chapter 13, okay? Sa Romans chapter 13, sabi po, merong dalawang government dito. Government ng Diyos at government ng tao. Ang sabi po, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang namamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang yun ay itinalaga ng Diyos. Kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at ang lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanyang sarili. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. Ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti, magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya'y lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ang mga leader ng ating gobyerno ay itinuturing din ng Biblia bilang mga lingkod ng Diyos. Bilang mga lingkod ng Diyos, tama po? Subalit, iba ang lingkod ng iglesia, ng church, at iba rin yung lingkod sa government. Subalit yung paglilingkod nila sa ating bansa ay paglilingkod din nila sa Diyos. Sapagkat ang bawat naglilingkod sa ating bansa, especially yung mga presidente, sila ay nanunumpa sa ibabaw ng salita ng Diyos. Pero ang malaking issue ay ang mga pastor. Tama po? Dahil sa kanilang mga ginagawa, ang pangalan ng Diyos ay binababoy sa social media. Yung pangalan ng ating Panginoon ay binabastos at binababoy sa social media. Dahil sa kanila. Tama po? Alam niyo po, sa Biblia, bakit pinarusahan ng Diyos ang bansang Israel? Nang ang bansang Israel, tinawag ng Diyos, binigyan ng pagpapala, subalit dishonor nila at dinisrespect yung Bible, yung words of God. Actually, pinarusahan sila ng Diyos. Ipinadala sa kanila yung famine, hinayaan silang mamatay sa disyerto, hinayaan silang sakupin ng ibang bansa. Bakit po? Because they disrespect and dishonor the words of God. At the same time, because of them, maraming mga tao o hintil ang humahamak sa pangalan ng Diyos. Kaya nga, yung inaral natin nung last Sunday, diba? We must be respect and honor the words of God. Bakit po? Maaaring yung iba hindi kilala kung sino ang Diyos. Tama po? Actually, marami pong mga fake na mga minister sa ating panahon. Maraming mga fake na pastor. Sa Biblia, hindi pinapayagan ng Diyos ang mga pastor ay makialam o pumasok sa politika. Dahil mayroong dalawang government, tama po? Yung church government at saka yung ating government. Ano ang layunin ng ng church? Ang sabi po dito ni Pablo, dapat daw yung mga nasasakop ng gobyernong ito ay dapat sila ay nananalangin para sa bansang ito, sa mga leader, na ang Diyos ay magtayo ng mga taong makadiyos, may takot sa ating Panginoon. Diba? Hindi dapat sila na-issue sa mga
tungkol sa nakawan, tungkol sa mga division, tungkol sa mga ganitong bagay, ang mga pastor. Pero anong problema po? Kahit ganun na yung issue nila, maraming tao ang sumusunod at naniniwala sa kanila. Minsan nga sa church hindi ba? Pag ang pastor nai-issue sa pera Tama po? Yung mga miyembro, pag ang pastor ay hindi nagre-report ng financial sa church, saan napupunta, nag-iisip ang mga member, saan ba nila dinadala ni pastor yung pera ng church? Tama po? Totoo po yun. Kaya sa ating church, yung may leaders, may reporting, andyan yung financial, sila ang dapat humawak. Only the pastor can monitor. Kung may pangangailangan yung church, maglabas kayo kasi yan naman ay para sa pangangailangan ng church. Pero hindi dapat humawak ang pastor at ang asawa ng pastor sa pera ng church. Ito po ay pinagbabawal ng Philippine Life Word Mission. Pero paano kung ang isang nagsasabing pastor na i-issue sa ganitong nakawan? Paano kung ang ganitong minister ay na-i-issue sa ganitong mga problema? At ang problema dito, ang nakakalungkot kasi ang pangalan ng Panginoon ay hinahamak sa social media. Alam nyo, hindi ko kayang hindi mag-comment. Sinabi ko na dahil sa inyo, ayan, ang pangalan ng Diyos natin ay hinahamak. Tama po? At ang masakit dito, nagpapakilala silang mga Christian at pastor. Tama po? Kaya minsan nandulumo ako. Actually, kilala ko sila. Yung father ng isa doon ay kilala kong matagal na. Nabansagan siyang false pastor, false evangelist. That time, 2013, kung hindi ako nagkakamali, 2011, kumandidato siya. Sinabi niya, magiging presidente ako. Sinabi niya, nagpropes siya. Maraming mga bishop ang nagsabi. Si Cindy Jacob na propestisa galing ng Amerika, nagprophecy tungkol sa kanya, siya daw ay magiging presidente. Pagkatapos at the end ng botohan, kulelat siya. Pero sinabi ng Diyos, magiging presidente ako. He is a liar and false pastor. Tama po? Kung sinabi ng Diyos, dapat mangyayari. Tama po? From that time, ako po ay humiwalay sa kanila. Bakit po? Kaya nung ako po ay naligtas, naiintindihan ko na may mga pastor talaga na hindi po talaga tunay na tinawag ng Diyos. Buti pa si Jesus. Tignan mo si Jesus, saan ipinanganak? Sa sabsaban, ang Panginoon. Ang mga disciples, pag pinag-aralan mo, namatay sila ng miserable. Tama po? Yung mga sumunod sa mga apostles, yung kanilang naging kamatayan ay kahindik-hindik, kawawa yung kalagayan ng kamatayan nila. No? Pero ngayon, tingnan mo yung mga nagsasabing mga pastors at evangelists sa social media. Tama po? Dahil doon sila ay yumayaman, nagiging sikat, nagiging prominente, nagiging kilala. Pero alam nyo, mga brothers and sisters, darating ang araw, tatayo ang bawat tao sa harapan ng Diyos. Alam niyo ho ba yun? And it is a worst scenario. Sabi ni Jesus, sino ka? I never knew you. Sasabihin nila, Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo, nagpagaling kami. Tama po? Kaya ngayon, malaki yung impact at issue sa social media tungkol sa mga pastors, tungkol sa Christian community. Pero tayo, bilang isang church, ang Philippine Life Word Mission ay buong Pilipinas. Napakalaki natin, pero never tayong nakikisaw-saw sumasali sa politika. Bakit po? Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Wala tayong pakialam dapat tungkol sa pamamalakad ng politika. Pero may pakialam tayo sa pangangailangan ng kanilang mga kaluluwa. Tama po?
tungkol sa spiritual na bagay, ito ang ating tungkulin bilang pastor o isang iglesia o church. Of course, sometimes na-feel natin yung discourage tayo sa ating government, di ba? Discourage tayo sa sistema ng ating leadership. So, anong gagawin natin? Magre-rebelde tayo, magko-complain, hindi po. We must be pray and go to the Lord. Lord, please help our leaders. Ano po? Isama natin sa panalangin yung ating bansa, yung ating mga leaders, na sana magkaroon sila ng tunay na puso na pagmamalasakit na sa ibinigay sa kanila ng Diyos. Kasi, actually, kung hindi ito mga pastor, wala namang issue masyado. Pero ang problema, ginagamit nila yung title na yon. Alam niyo ba ang duty at responsibility ng isang pastor? Ako po, nung panahon ni General Santiago, kung hindi ko nagkakamali, nung panahon na yon, nanawagan sa Southern Police District, nanawagan sila sa mga pastor na tulungan mangaral sa mga pulis dahil ang maraming pulis na i-involve sa mga iba't ibang klase ng krimen. So, napasama po ako sa krami bilang chaplain. Nagba-Bible study sa kanila, dinuturo yung book ng kanilang PNP booklet para sa spiritual guidance. Bakit po? Dahil mayroon silang kapangyarihan, otoridad, subalit yung kanilang moral ascendancy, yung kanilang moral values ay bagsak. Tama po? So, yung kanilang spiritual o moral values ay bagsak. Kaya nga sabi ko nga, bakit hindi na lang sila mangaral sa Senado tungkol sa ganitong kasalanan? Magsisi kayo, talikuran natin yung ganitong maling gawain. Tama po? Mahalin natin yung ating bansa, maglingkod tayo sa mga tao ng may kabanalan, may tapat. Tama po? Bakit hindi gawin? May pastor doon. Ilan yung pastor na nandun? 3. Tama po? Pero ang naririnig ko lang na nagbibigay ng pangaral ng salita ng Diyos ay si Alan Peter Cayetano. Supposed to be, ang role ng mga pastors ay maging chaplain, maging spiritual counselor and guidance para ma-guide sila sa maka-Diyos na pamumuno. Ito yung kanilang oath. Tama po? Pero ang mga pastor, hindi dapat nai-issue tungkol dito. Of course, dapat tayong, minsan nga sabi ko, ba't ba ako bumoto? Pero alam nyo, ang pagboto ay tungkulin natin bilang mga Pilipino. Kaya yung paglalagay ng ating mga leader ay nasa ating mga kamay. Pero dapat pumili tayo ng mga leaders ayon sa kanilang ginagawa, performance, na alam natin sila ay naglilingkod ng maayos at tama. Tama po? Kasi kung magkamali tayo, sa panahon natin, may epekto din sa in the next generation. Tama po? So, tayo bilang mga Kristiyano, tungkulin natin kumuha ng isang leader na maayos, pumili. Dahil nasa ating mga kamay ito. Tama po ba? Bakit po? Pag hindi tayo responsible, tapos pag may problema, tayo rin ay didismaya. At kung hindi tayo makikibahagi sa pagboto ng tamang leader, tapos yung leader na nailagay natin ay corrupt, so tayo din ay nadidismaya. Tama? Bakit? Because of my maling pagpili, tayo ngayon ay nadidismaya. Tama po? Kaya nga, tungkulin po natin yon. So kaya ho, lalong-lalo na sa mga pastor, mga brothers and sisters, huwag niyo pong sabihin lahat ng mga pastor na ito ay totoong mga pastor na tinawag ng Diyos. At ganito yung nakikita nyo sa kanilang gawain, dapat tinitignan natin sila. Sabi ng Biblia, by the fruits you will know the tree. As I pray, even yung ating barangay dito, yung ating komunidad, kung ginagabayan tayo ng Panginoon, yung gabay at pagpapala ng Diyos ay nandiyan sa isang komunidad kung ino-honor yung words of God. Tama po? Dahil yung mga hari sa Biblia, nung dishonor nila yung Biblia, pinarusahan sila ng Diyos. Tama po?
Kaya ho, huwag po kayong basta maniniwala sa mga pastor. Kasi bakit po? Dahil sa kanila, ang pangalan ng Diyos ay hinahamak. Tama po? Malungkot yan na bahagi. Alam natin, ang Diyos, yung pangalan ng Diyos sa Biblia, sa Ten Commandments, hindi ba? Huwag nating hahamakin ang pangalan ng Diyos. Tama po? Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Diyos basta-basta. Hindi pwedeng gamitin yung pangalan ng Diyos sa politika. Hindi pwedeng gamitin ng Diyos yung pangalan sa pansariling pagnanais, sa pansariling kagustuhan. Hindi pwede. Tama po? Kaya sinabi ron, huwag mong hahamakin, huwag mong gamitin yung pangalan ng Diyos sa mga walang kabuluhan na bagay. Tama po? Kaya yung topic natin ngayon, 3 po yung mahalagang topic natin. Okay? Tatalakayin natin. Una, sa 2 Timothy chapter 3 verse 14, pakibasa po, 3-1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Alam niyo po, si Pablo ay tinuruan niya si Timothy ng maraming bagay. Katuwiran, kabanalan, pamumuhay ni Timothy. Si Timothy ay anak ng Kristiyano. Sinabi niya kay Timothy, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Ano ba natutunan mo sa Biblia? At matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Tayong lahat ay mayroong tungkulin sa Diyos. Tama po? Meron tayong tungkulin sa Diyos. At meron din tayong bahagi o tungkulin na dapat matuto tayo dito. Tama po? Matuto tayo ng salita ng Diyos. Bakit po kailangan yon? Yung salita ng Diyos, dadalhin tayo ng mas malapit na relasyon sa Diyos. Ilalayo tayo sa kasalanan, dadalhin tayo sa matuwid na pamumuhay at may kabanalan. Yun ang goal ng Biblia. Maligtas tayo, pagkatapos mabuhay tayo ayon sa tuntunin na itinuturo ng Panginoong Hesus para sa atin. Hindi naman pwedeng, ako isang pastor, tapos mai-issue ako bilang isang magnanakaw. Pwede ba yon? Halimbawa po, ako na-issue ako sa magnanakaw, na tungkol sa pagnanakaw sa pera, na-issue ako. Tapos ngayon, nangangaral ako sa inyo. Anong iisipin niyo sa akin? Ay, yung pastor na yan, parang hindi tama, hindi totoo yung sinasabi. Alam niyo ba yung mga pastor na mga ganon, hindi mangangaral tungkol sa pagnanakaw? Tama po? Bakit po? Dahil sila mismo yon. Hindi nila kayang ibunyag yung sarili nila. Pero ang mga tao, kilala sila at alam siya bilang isang pastor. Iyang pastor na yan, tignan mo yung ginagawa niya. Nakikita ng tao yung kanyang ginagawa. Nagsasalita siya, marami siyang preaching, marami siyang pangangaral. At the end, makikita mo, iba ngayon yung sinasabi niya. Tama po? Kaya yung pastor na yan, huwag kayong makinig dyan. Bakit po? Dinadaya kayo. Dinidisib kayo. Pangalawa, pag ang pastor ay nai-issue sa immoralidad, tama po? Ay, yung pastor na yan, immoral yan. Huwag kayo dyan. Sino ang gustong makinig sa nangangaral na pastor na ganito ang kanyang ginagawa? Ang sasabihin, hindi naman ako tumitingin sa tao tumitingin ako sa Diyos. Hindi mo pwedeng katwiran yon. Bakit po? Parang sasabihin ko sa iyo, huwag kang mag-sinungaling, ako lang ang pwede. Pero pag nagsinungaling ako, huwag mo akong tignan, ang Diyos lang ang tignan mo. Pwede ho ba yung ganon? Ako bilang isang pastor, kung ako gumawa ng mali, naging immoral ako, huwag mong tignan yung ginawa ko, tumingin ka lang sa Diyos. Pwede ba yon? Hindi mo po pwede yung ganon. Pag ganon ang pastor, dapat ka ng huwag nang mangaral. Alam niyo po, sa loob ng 30 years ng aking pagpapastor, ang dami kong mga pastor na na-experience na ganyan, bumabagsak sila sa ministry dahil sa ganyan. Kaya lagi nakaratak sa isip ko yan. Kaya tayo, sino po ang kawawa? Sino ang biktima?
Ang biktima, yung mga nakikinig sa kanila. Yun ang biktima. Ang biktima, yung mga sumusunod sa kanila. Ipaglalaban mo ba yung pastor na immoral? Ipaglalaban mo ba yung pastor na nai-issue sa ganon? At walang pusong magpapagpakumbaba at pagsisisi sa harapan ng tao? Hindi umaamin, hindi nagsasabi, nagsisisi ako, nagkamali ako. Susunod ba at maniniwala tayo sa ganong klase ng pastor? Kung tayo po ay sumusunod sa ganon at naniniwala, ang sabi ng Biblia, yung bulag na tagapangaral ay sumusunod sa kanila ay bulag na mga inaakay. Papunta sila saan? Sa hukay. Bakit ko po yun sinasabi sa inyo, mga brothers and sisters? Bago dumating ang Panginoon, mas maraming lalabas na mga false teacher, false prophet. Alam nyo, ilang araw ako may dilema sa issue ng ating bansa. Lagi ako nagtatanong sa Lord, bakit po hinahayaan mo na mangyayari ito sa aming bansa? Alam nyo, ang pumasok sa aking isipan kung bakit? Tignan po ninyo yung government. God exposed the wicked sin, the corruption. At the same time, God exposed at the same time spiritual corruption. Na-involve yung mga leader natin sa Senado, sa Kongreso, na-involve sila, na-involve din yung mga pastor. Tama po? In-expose ng Diyos yung sin. Sa isang bansa, kapag in-expose ng Diyos yung kasalanan, ibig sabihin nun, may gagawin ng Diyos. Tama po? Kaya si Timothy, sinabi sa kanya ng Bible, sinabi ni Pablo sa kanya, manatili ka sa bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Tayo, sa church, tinuturuan tayo sa loob ng church. Tama po? Kayong mga nakikinig, tinuturuan tayo sa church para maging maayos na Kristiyano. Inaakay tayo sa mas maayos na pamumuhay. Of course, hindi tayo mga perfecto, hindi kayo mga perfecto. But it is the process. Tinatawag na sanctification process. Hindi pa ako perfect, Panginoon. Marami pa akong kulang. Marami pa akong nagagawang mali. Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos dahil tayo ay weak pa. Tama po? Kinikilala natin kung wala ang Diyos, hindi natin kaya mabuhay ng tama at maayos. Kaya tayo lumalapit sa Diyos. Ako, yun din ang lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, kung meron akong hindi nakikita sa sarili kong mali, buksan mo yung dalawang mata ko para makita ko. Bakit po? Because I had fear not only to God, but to our brothers and sisters. Tama po? Sasabihin nila, ba't naman ganun ang ginagawa ni pastor? Ba't ganun ang gawain ng pastor nyo? Hindi ba? Kaya sabi ni Pablo, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan, matatag na pinaniniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. So meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan na mahalaga na dapat natututunan ng Kristiyano sa Biblia. Tatlo. Una, yung tamang panalangin. Pangalawa, yung tamang pagsamba. At pangatlo, yung tamang pananampalataya. Okay. Sana matapos natin ito. Okay. Tatlong bagay. Panalangin. Mahalaga po yung panalangin, hindi ba? So, si Charles Spurgeon, the Prince of Preacher, sa England noong 18th century, 16th to 18th century, okay, sabi niya, ang maalamat na mga ngaral noong ika-19 na siglo ay itinuring ang panalangin bilang mismong hininga at pulso ng buhay Kristiyano. Kilalang kilala niyang ipinahayag, mas gugustuhin ko pang turuan ng isang tao na manalangin kaysa 10 tao na mangaral. Itinuro niya na ang masigasig, matyaga at puno ng pananampalatayang pagsusumamo
ang siyang sukdulang susi sa espiritual na kapangyarihan at tagumpay. Prayer. Paano po kayo nagpe-pray? Okay. Mahalaga po yung panalangin. May iba't ibang klase ng panalangin sa Biblia. At may iba't ibang klase ng panalangin sa religion. Okay? Iba't ibang klaseng pananampalataya. Pero ano ba ang panalangin na itinuro ni Jesus? Dapat kung ano yung panalangin na itinuro ni Jesus, doon tayo susunod. Kasi nakasulat yun sa Biblia. Tama po? Paano ba sinasabi ni Jesus na ang mga Kristiyano ay mananalangin? Paano ba sila mag-pray? Una, sabi niya, manalangin kayong walang patid. No? Prayer. Saan man tayo naroon, alam niyo ba yung pinakamasigasig mag-pray? Sinong tao? Kristiyano man o hindi, sino yung taong masigasig manalangin? Yung taong humaharap sa maraming problema, karamdaman, humahanap siya ng tulong, tama po, sa Diyos. Masigasig siyang manalangin. Okay? Manalangin kayong walang patid. Kaya sabi ni Jesus, isinalaysay ni Jesus sa kanila isang talinhaga kung paanong sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. Pero meron bang panalangin na hindi pinakikinggan ng Diyos? Yes po. May panalangin na pinakikinggan ang Diyos at may panalangin na hindi pinakikinggan ang Diyos. Dalawa yung nananalangin sa Diyos, isang hindi ligtas, tsaka isang ligtas. Tama po? Yung mga nai-issue sa problema ng, meron pa nga ako nakita doon ay priest na dating drug user. Tumanggap din ng maleta. Nagpe-pray ba sila sa Diyos? Nagpe-pray ba sila? Yung pare, nagpe-pray ba sila o hindi? Nagpe-pray sila, pero hindi sa Diyos na sinasabi ng Biblia. Pwede bang habang nagsisinungaling siya, habang karumal-dumal siya, tumatawag siya sa Diyos, Panginoon, sana mga 2 maleta sa akin. Pwede ba yun? Hindi yung klase ng prayer. Si Jesus, nung nalangin, tumulo yung dugo. Okay? Kaya sabi, yung mga Kristiyano, magalang kayo sa pag-asa, maging matilisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Matyaga. Kung tayo ay mayroong ganitong puso bilang mga Kristiyano, meron tayong matiisin sa kapighatian, matyaga sa panalangin, ang Diyos ay nagagalak. Pag dumadaan tayo sa kahirapan, huwag tayong mag-complain sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya mayroong Diyos dahil sa panahon na ang ating karamdaman, kahinaan, problema, sa panahon na wala tayong makuhang tulong, kaya may Diyos, doon tayo tumatakbo. Tama po? Kung walang Diyos, wala tayong takbuhan. Tama po? Yung tao, hindi ka pwede laging matulungan. Tama po? Kaya sabi, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo sa bagay na ito, maging handa na may buong pagtsatsaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Manalangin. So, siyempre, ipanalangin natin yung mga family, yung ating mga brothers and sisters, husband and wife, okay, mga anak, tama po, kung ating mga leader, isama natin sila sa panalangin, banggitin natin sila sa Panginoon. Ito ang ating tungkulin. Hindi tayo dapat makisawsaw sa ibang bagay. Tama po? Sa politics, hindi tayo makisawsaw dapat. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong manalangin para sa kanila, sa ating mga leader. Tama po? Hayaan natin ng Diyos ang gumawa ng solusyon para doon. Tama po? Kung may nananalangin, may kikilos na Diyos. Tama po?
Dahil meron tayong pakikipaglaban. Anong klaseng pakikipaglaban? Sabi ni Pablo, sapagkat ang ating pakikipaglaban hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa kapangyarihan di nakikita na naghahari sa sanlibutan ito, sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa sangkalangitan. This is our battle. You know, kapag gusto mong mabuhay ng tama, gusto mong magsalita ng katotohanan, mayroon ding sumasalungat sa iyo. Tama po? Sino po ang nagmamahal sa truth? Si Satanas ba? Iniibig ba niya ang katotohanan? Hindi niya iniibig ang katotohanan. Si Jesus, iniibig ba niya ang katotohanan? Jesus is the truth. Tama po? That's why, ang mga taong wala ang katotohanan sa kanila, ayaw nila dito. Tama po? Ang kadiliman ay naghahari sa kanila. Truth. Yung truth. Yung katotohanan. Tayo ba? Gusto ba natin ang katotohanan? Gusto niyo mo bang katotohanan? Dahil nasa atin ito, hindi ba? Sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No? Kung si Jesus ay nasa atin yung truth. So, dapat natin itong ipahayag. Tama po? Ano yung katotohanan? Yun yung liwanag. Okay? So, ngunit sa wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na, kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Ang wakas ng lahat ng bagay, malapit na. Sabi ko dito, magpakatino, magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. Prayer. Pero ano ba yung tamang panalangin? Okay. Nananalangin po ba kayo? So baka ho ang panalangin nyo lang, laging, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Panginoon, bigyan mo ako ng ganito. Sana magtagumpay ako para ganito. Ay, selfish prayer yon. Gusto niya lang lagi sa inyo pumunta yung panalangin nyo, di ba? Dapat manalangin naman kayo, Panginoon, ingatan niyo po sila. Panginoon, bigyan niyo kami ng leader na ganito. Panginoon, bigyan niyo po kami ng ganito. Ingatan niyo po kami sa aming buhay, yung aming mahal sa buhay, maligtas sila. Hindi lang yung puro hihingi tayo. Tama po? May tamang panalangin. Una, sa ibang klase ng panalangin, halimbawa dito sa Roman Catholic, anong klaseng prayer meron? Ikukumpara ko lang kung ano yung tamang panalangin sa Biblia at saka yung sa nangyayari sa mga religion ngayon, di ba? Dito, maraming klase ng prayer. Tama po? Prayer of the dead, prayer of the saint, prayer for the ill, prayer in bad spirit. Ito po ay hindi ginagawa ng mga Kristiyano. Tama po. Hindi po ito ginagawa ng mga... Hindi po ito itinuro ni Jesus, di ba? Tama po? Itinuro ba ni Jesus ito? Halimbawa po ito. Tama po? Hindi ito itinuro. Okay? Kaya kung titignan natin, nagpipray ba siya? Ha? Nagpipray? Nagpipray ba siya? Ha? Nagpipray ba siya? Nagpipray yan. Dati gumagamit ako niyan eh. Habang nasa bus ka. May memorize mo yan, di ba? Abagin ng Maria, napupuno ka. Memorize na prayer. Tama po? Nagpipray ba siya? Yes. Nagpipray siya. So, eto, nagpipray ba siya? Alam nyo, ang mga Pilipino, meron tayong common o similarity sa Hinduism prayer, tsaka sa mga Buddhism. Ang kaibahan lang ito, tama po, sa atin ay tao. Tama po? Tao sa atin, di ba? Ito. So, tignan natin yung kaibahan ng panalangin, tama po? Ang kaibahan lang sa atin ay tao. Pero sa kanila, tao ba ito?
Elepante yung mukha niyan eh, di ba? Pero nagpe-pray siya? Yan yung Hinduism prayer. Hindu. Yung Buddhism, ganun din. Tama po? Buddha, chubby. Tama po? Kaya sabi nila, ito ay chubby, sa atin ay slim. So kung titignan natin, bakit ang mga tao ay ganito ang kanilang paraan ng ginagawa? Tama po? Saan galing yung ganito nilang natutunan? Sabi ni Pablo, kanina sinabi dun sa verse, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Tinuruan ba tayong maging ganito? Tinuruan ba tayo? Hello, nandyan po kayo. Tinuruan tayo niyan. Tama po? Pero, nung nabasa natin yung Biblia, ipinakilala sa atin yung tamang panalangin at pananampalataya. Pero ang problema, gusto ng tao makipaglaban sa Biblia. Tama po? Tinuruan tayo niyan. Tama po? Kaya halos tayo din, mayroong ganito. Meron ba tayong ganito? Kandila? Ako, nung ako po ay wala pang, hindi pa po ako nasa Christian, hindi pa ako pastor, nakakapagsimba po ako sa Baklaran eh. Bago ka pumasok, mag-aalay ka ng kandila, magsisindi ka eh. Tama po? At meron tayong tradisyon na tuwing November, yung mga patay. Tama po, yung mga patay. Fiesta ng mga patay ba? Tawag doon? Grabe, pati pa mga patay may fiesta. Hindi ba? Pero kung titignan mo, lahat ng mga yon ay wala dito. At sinasalungat ng Biblia. Kaya, dapat makita natin ano yung tamang panalangin. Okay? Ito yung sinabi ni Jesus na tamang panalangin. Okay? Basahin po natin, 3-1. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Tama po? Ito yung tamang panalangin na itinuturo ng ating Panginoon. Ano daw? Kung ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Tama po? Pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Tama po? Walang nakakakita sa iyo. Lihim kang manalangin, lumuhod ka sa Panginoon. Lord, nandito ako sa harapan mo, kilala mo yung puso ko, alam mo yung panalangin ko sa iyo. Tama po? Ito yung tamang panalangin na sinasabi ni Jesus. Hindi po katulad ng mga ganito. Tama po? Hindi po katulad ng ganito. Tama po? Kaya sabi ng Biblia, ganito lang kasimple yung prayer. Manalangin ka sa Diyos ng lihim. Yung hindi mo nakikita ang Diyos, nandyan sa sayo. Nakikinig siya sa iyong puso kung ano ang hinihingi mo. Tama po? Kaya yung panalangin ay napakahalaga sa ating mga Kristiyano. Mahalaga sa atin ito. Sa atin, mahalaga po yung prayer. Actually, ako po ay sa lahat, pinandaan ko sa sarili ko simula po nung naging pastor ako. Dalawang bagay ang hindi ko dapat malimutan sa buhay. Prayer at saka word. Bible reading and prayer. Ito yung magsusustain sa akin. Kahit na wala ng tao sa paligid mo, basta may prayer at salita ng Diyos ka, susustain ka ng Diyos. Tama po? Kaya, kung tayo ay ganito yung puso natin,
nananalangin tayo ng ganito sa Panginoon, huwag tayong matakot sa ating paligid. Huwag tayong mag-worry ano man ang ating kalagayan. Dahil alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan. Bago pa tayo magsalita, alam na ng Diyos, sabi ko rito, at sa panganalangin, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit, na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pinakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag daw tayong magpaulit-ulit. Alam niyo ba yung salitang paulit-ulit, panalangin paulit-ulit? Alam niyo ba ito, yung panalangin paulit-ulit? Binabasa? Tapos minimemorize lang? Tama po? Huwag daw paulit-ulit. Dahil ang panalangin dapat natin galing sa ating puso. Tama po? Sabihin natin sa Panginoon, ipaalam natin sa Diyos, sabihin natin sa Kanya. In Philippians chapter 4 verse 6, ipaalam natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kailangan, kahilingan. Ipaalam, ipabatid. Panginoon, ganito po yung problema kong kinakaharap. Kung hindi pa ito masusolusyonan, bigyan mo lang ako ng matatag na puso na malagpasan ito. Tama po? Hanggang ito ay magkaroon ng tamang solusyon. Pero hindi ako magko-complain sa iyo. Tama po? Hayaan mo lang na hintayin ko yung ibibigay mong tulong at solusyon. Pero bigyan mo ako ng lakas para makapanatili ako. Tama po? Magkaroon maliwanag ang isip ko kung ano ang aking gagawin. Sa panahon ng mabigat na problema, huwag tayong magulumihanan. Lumuhod tayo sa Diyos. Para bibigyan tayo ng Diyos ng wisdom kung ano ang gagawin. Tama po? Actually, meron akong nabasa. Kasi parang minsan nung nag-ano ako, nag-meditate tungkol sa pagbili ng mga bagay-bagay, meron akong undiscipline sa buying. Walang disiplina sa pagbili. So, na-realize ko na hindi ka pala dapat ganun. Wala kang disiplina sa pagbili. Bili ka ng bili, tapos di mo naman pala kailangan kagad-agad. Kaya sabi nung nabasa ko, bago ka bumili, ay palipasin mo muna yung 24 hours. Kung talagang kailangan mo yan o hindi. Kasi minsan daw, emotional lang. Parang na-arouse lang yung gusto mo. Pero hindi mo pa naman talaga kailangan. Kaya sabi nung nagbigay siya ng advice, pagka gano'n ang sitwasyon mo, huwag kang munang bumili. Palipasin mo muna yung 24 hours. Magkaroon ka ng time, kailangan ko bang bilhin na o hindi pa. Parang ganon. So, kailangan mo ng panalangin. Kailangan mo ng Lord, kailangan mo ba ito? Lord, ito ba talaga yung gusto mo? Di ba? Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa kanila. Alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Sabi, alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan. Kailan? Kailan ba nalaman ng Diyos yung ating pangangailangan? Bago ba tayo humingi o pagkatapos natin humingi? Bago pa tayo humingi. Tama po? Bago pa tayo humingi sa Diyos, alam na ng Diyos. Tama po? Parang sinasabi ng Diyos sa atin, alam ko na kung ano ang kailangan mo. Tama po? Yan sabi ni Jesus, huwag kayong tumulad sa kanila paulit-ulit. Manalangin kayo ayon sa inyong kailangan, pero alam na ng Diyos kung ano ang inyong kailangan. O alam ba ng Diyos kung anong kailangan nyo ngayon? Alam ba ng Diyos? Yes, alam ng Diyos. Kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, alam ng Diyos. Huwag kang mag-worry dahil may mga tao na nag-worry pero hindi nakakatulong sa kanila. Bakit mo aalalahanin ang bukas? Tama po? Sapat na yung ngayong araw na alalahanin. Dahil ang bukas ay ang Diyos pa rin ang siyang nagko-control. Yung bukas hawak ng Diyos. Yung ngayon hawak ng Diyos. Tama po?
Kaya sabi ng Bible, yung mga Maya, pinapakain ng Diyos, how much more tayo? Tama po? Kaya, yung panalangin na paglapit sa Diyos, maaaring dahil kilala ko ang Panginoon. Ang Diyos hindi tumatanggi kapag alam niyang kailangan mo at ito ang kanyang kalooban para sa iyo. Tama po? Kaya, yun po yung bukas. Tama po? So, pero sa lumang tipan, sabi po, doon maglilingkod kayo sa ibang mga Diyos na yari sa mga kamay at mga bato, kahoy at bato na hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakain, hindi nakakaamoy. Ang mga hari sa lumang tipan, dito sila lumapit. Tama po? Hindi sila lumapit sa Diyos. At doon po sa Deuteronomy chapter 4, nagbigay ng babala ang Diyos, hindi ba? Baka kayo magpakasama, kayo gumawa para sa inyong sarili ng isang larawang inanyuhan, kawangis ng alimang larawan, lalaki o babae, kahawig ng anumang hayop na sa lupa, kahawig ng anumang bagay na gumagapang, anumang isla na sa tubig sa ilalim ng lupa. Kaya ingatan ninyong mabuti ang inyong sarili. Ano daw po ang sabi? Yamang wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng ako. Tama po? Wala kayong nakitang anyo. Tama po? Deuteronomy chapter 4 verse 15. Di ba? Kaya po, yung panalangin natin ay hindi by imagination. Ang Diyos ay persona. Tama po? Merong isang Diyos sa tatlong persona. God the Father, the Son, and the Holy Spirit, there is one God. Tama po. Hindi po tatlo ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Kumilos siya sa tatlong kaparaanan. Tama po. Kaya kung mayroon tayong pagkakilala sa Panginoon, alam natin na lumalapit tayo sa Diyos na kilala natin. Tama po? Kaya sa lumang tipan, sabi ni Moises, mag-ingat kayo. Alam niyo naman na wala kayong nakita. Kaya yung mga Israelita, gumawa sila ng isang hayop, di ba? Ng larawan ng hayop. So, inayawan ng Diyos. Okay? So, what is the right prayer for the born-again believer? Ano yung tama? Ang sabi po rito, in Romans 8 verse 26, gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Okay? Sabi po rito, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Pero ano ba yung tamang panalangin? Hindi ba? Sinabi ni Jesus, pumasok ka sa iyong kwarto, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita. Tama po? That is the Christian prayer. Kaya tinuturuan tayo. At sino ang dumudulog para sa atin sa Diyos? Ang Espiritu ng Diyos. Tama po? Ang sabi rito, Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ang mga Kristiyano, meron ba tayong anghel sa ating tabi? Ha? Kaya akala niyo ba yung mga born again, walang angel sa tabi niyo? Araw-araw sila nagre-report sa Panginoon. Lord, yung anak mo, tignan mo yung ginagawa. Ayan, yung kanyang ginagawa, tignan mo, araw-araw may nagre-report sa atin. Umakyat kaya si Jacob, nakita niya yung anghel, akyat pa na sa langit. Kaya mayroon tayong angel. Nagre-report sa Panginoon kung ano ang ating ginagawa. Kaya huwag kayong magsabi na, hindi naman ako nakikita ni Pastor. Don't worry, nakikita ka naman ng Diyos. Hindi ako ni Pastor madidisiplina. Don't worry, madidisiplina ka ng Diyos. Oo, di ba? Dahil sabi ng Bible, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak dahil ito ay kanyang minamahal. Ako. Kaya yung mga kabataan or dito minsan pagdating po kasi sa church discipline, sa church yung kaayusan natin sa church, pagdating po sa kaayusan sa church, dapat tayo ay
sincere. Dapat tayo ay seryoso sa church. Tama po? Alam nyo, ang Philippine Life Foundation, the only church that I know since my pastoring in the ministry, na nagbigay ng mataas na respeto sa salita ng Diyos. Only the Life Foundation na nakita ko. Kaya tayo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sa totoo lang, tignan po ninyo yung mga nakikinig sa DVD sermon, sa picture. Tahimik lang sila, di ba? Gumagalaw ba sila? Naglalakad-lakad ba sila? Hindi. Nakikinig sila at maigi. Ibig sabihin nun, mataas yung respeto nila sa salita ng Diyos. Nanonotice niyo ba? Kahit sa mga churches natin, pupunta kayo. Kaya nga, dapat during sermon, nandyan tayong lahat. Kahit na ano pang hawak mo, bitawan mo. Makinig ka muna. Tama po? Kasi mas mahalaga yan. Dito ko nakita kung gaano pinapahalagahan, iginagalang ang salita ng Diyos. Kaya ako ganun din ang kaisipan ko. Dapat nating i-honor, i-respeto yung Biblia. Tama po? Bakit po? Ang Biblia nagpakilala sa atin kung paano tayo nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ang Biblia nagpakilala sa atin kung paano tayo pinatawad at tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang Biblia sinabi sa atin na dumanak ang dugo ni Kristo doon sa krus dahil sa akin at dahil sa iyo. Ang Biblia nagpaliwanag kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Tama po? Kaya sabi doon, without shedding the blood, there is no forgiveness of sin. It means, kung walang pagdanak ng dugo, walang forgiveness. So, kaninong dugo yung dumanak at nag-sacrifice? Kay Jesus. Sino ang nagturo at nagsabi sa atin? Yung Biblia. At sinabi ng Biblia, gaano man karami yung kasalanan natin, sindami na ito ng ambon, di ba? Tinawi ito ng Diyos na parang ulap. Sino ang nagsabi sa atin yan? Ang Biblia. At ang Biblia ay mula sa bibig ng Diyos. Walang ganito kagandang mabuting balita. Kahit gaano kasama natin sa ginawa natin, kung kinilala natin yung pag-ibig, yung panawagan ng Diyos, lumapit at magsisi, sumampalataya, walang kondisyon ang Diyos sa atin. Tama po? Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay naglanais lahat ng tao ay maligtas. Anumang sama ng buhay natin, ang Panginoon ay hindi tumitingin sa ganon. Kung ang puso ng isang tao ay nagiging humble, kumikilala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at gumagalang at sinusunod ito, anong gagawin ng Diyos pag ganon? Siyempre, matutuwa ang Diyos pagpalain tayo. Tama po? Hindi ba tayo pagpapalain ng Diyos pag ito ay ginagawa natin at minamahal natin ang salita ng Diyos? Alam nyo, minsan nasasabi ko yun sa Lord, alam mo naman na minamahal kita, Lord. Alam mo naman na gusto kong sumunod sa iyo kahit hindi perfecto yung pagkatao ko. Pero sisikapin ko. Tama po? So, maraming biyaya ang Diyos. Subukan niyong sabihin sa Panginoon yan. Sa panalangin, sabi ko, tumutulong ang Diyos. So, tatlong paraan ng panalangin sa Biblia. Una, dapat daw yung panalangin natin may pananampalataya. Sabi rito, maliligtas sa may sakit, ibabangon siya ng Panginoon. Kung siya nagkasala, siya ipatatawad. Dapat mayroon tayong pananampalataya. Di ba? Tamang pananampalataya. Yung meron akong tamang pananampalataya, tutugunin ako ng Diyos. Kasi may malibang pananampalataya, marami. Tama po? So yung tamang pananampalataya ay nagsisimula sa tamang ebanghelyo. Tama po? Sa kaligtasan nagsisimula. Kaya ang panalangin na may pananampalataya. Okay? Pangalawa, dapat daw yung panalangin ng tao ay matuwid. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Bakit ba tayo naging patuwid sa paningin ng Diyos? Dahil tayong lahat ay nilinis ng dugo ni Kristo. At yung tinatawag sa theological term na imputed righteousness. Imputed.
Yung katuwiran ng Diyos ay ibinigay sa atin. Si Jesus ay nasa atin, kaya tayo ay itinuturing din na matuwid at banal. Tama po? So yan po yung tinatawag na righteousness of Christ and righteousness of man. God's righteousness. Tama po? Nang tayo ay naligtas, ginawa tayong matuwid ng Panginoon at banal. Tama po? Hinugasan tayo ng dugo ni Kristo. Kaya sabi, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Tama po? Pangatlo, sabi po, si Elias ay isang taong may likas na gaya rin ng sa atin. Siya'y taimtim na nanalangin upang huwag umulan. Hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon, 6 na buwan. Wow. 3 years and a half. Ano kaya mangyayari kung walang ulan sa Pilipinas ng 3 years and a half? Patay ang mga hayop. Tama po? Actually, ito ay famine. Tama po? Si Elias, sabi po, nanalangin siya ng taimtim. Hindi ko pa masyadong, siguro, devoted, deeply, yung taimtim na panalangin na talagang nakikipagdiig siya sa Diyos. Tama po? Kaya yun yung ginawa niya. Nanalangin siya ng taimtim. Tama po? May pananampalataya, pagiging matuwid na anak siya ng Diyos at taimtim. So, ibig sabihin, sincere siya, di ba? Panginoon, alam mo naman ito. Tama po? Masarap manalangin sa Panginoon ng gano'n. Okay? So, yun yung 3 klase ng panalangin. Okay? Kaya, sabi po, merong mga bagay na hindi papakinggan ng Diyos sa taong nananalangin. Kung iniingatan ko ang kasamaan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Tama po? So kung iniingatan ko yung kasamaan sa aking puso, ayaw ng Diyos makinig. Dapat meron tayong repentance. Panginoon, ipatawad mo yung aking mga mali. Meron kasi 2 klase ng repentance sa Biblia. Repentance sa son at repentance sa sinner. Tama po? Repentance sa sinner, once lang nangyari yon. Katulad ng tax collector. Tama po? Katulad ni Sakeo. Pero yung repentance sa son, kung medyo masuwayan tayo, medyo maraming repentance yun ng isang anak, di ba? Minsan ayaw natin sumunod sa tatay natin, tapos hihingi tayo ng sorry, nagsisisi tayo, tama po? Tapos nalimutan na naman, ayan na naman, tama po? Still, you are the son. Pero minsan mayroong disobedience. Tama po? Yung mga anak po ba ninyo, laging sumusunod? Laging masunurin ba ang mga anak? Ha? Ano ang pinakaayaw ng mga anak? Pagutusan. Anak ko, ang pinakaayaw talaga ng mga anak, magugas ng plato. Pero gusto nila kumain. Hindi ba? Alam nyo, ang pinakamagandang ginagawa ay yung mahirap na gawain. Mas maraming reward. Tama po? Sa church, anong pinakamahirap na ginagawa, pinakamababa? Maglinis ng CR. Pag naglilinis po kayo ng CR at ng church, mababa sa paningin ng tao, pero maganda sa paningin ng Diyos. Tama po? You must be humble. Kung anak ng Diyos, hindi mo tinitignan yung sarili mo, tinitignan mo yung maglingkod ka sa Diyos kahit nasa anong paraan. Tama po? Ako nga ho, hindi ko malimutan yung practice ko nung simula ko. Nung araw, ako ganun to gawain ko. Naglilinis ng church, nagwawalis. Pero pag marami ng member, sila na. Tama po? Pero kahit minsan, ginagawa ko pa rin sa church. Kasi hindi mo malimutan kung saan ka galing, kung sino ka sa harapan ng Diyos. Tama po? Although pastor ka, pero you need to be a simple person na sa harapan ng Diyos. Ang pagiging pastor, pag nasa pulpito, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan mangaral, pagbaba mo, ituring mo yung sarili mo na isa kang mababa sa paningin ng Diyos. Tama po? Kasi yun talaga yun. Kasi nga, darating ang araw, kung nag-aaral ka ng masteral degree, nag-aral ka ng doctorate, nag-aral ka ng theology, pinakamatatas na aral, pagharap natin sa Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay magiging walang saysay. Tama po?
Kaya yun po, sabi, ngunit ang tunay na ngunit tunay na nakinig ang Diyos, kanyang dininig ang tinig ng aking panalangin. So dito, may isang hindi pinakinggan at may pinapakinggan. Awit 66 verse 18 and 19 hanggang 20, sa pagpurihin ng Diyos, sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, ni inilis ang kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Gandang-ganda po ako sa verse na ito. Purihin ang Diyos, sapagkat hindi niya tinanggihan ang aking panalangin, ni inalis ang kanyang tapat na pag-ibig sa akin. Ano po? Hindi tinanggihan ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ng talata, hindi ako tinanggihan ng Diyos. Ano po? Kaya pag nagsimula tayo sa zero, tapos itinataas tayo ng Diyos, huwag natin kalimutan yun. Pag binigyan tayo ng Diyos ng lakas, pinagaling tayo, binigyan tayo ng biyaya, huwag natin kakalimutan yun. Hanapin natin kung paano natin susuklian yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Tama po? Hanapin natin yun. Okay? Kaya sabi po, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Maging handa tayo at manalangin. Bakit po? Sapagat ang tukso ay laging handang dumating sa atin. Yung tukso, di ba? Sabi rito, ano ang gagawin ng tukso sa atin? Wasakin tayo. Tama po? Sirain yung buhay natin. Sirain ang pamilya, sirain ang relasyon, sirain ang buhay ng mga anak. Tama po? Kaya nga, kung tayo ay mayroong panalangin, hindi tayo madadaig dito. Tama po? Maraming temptation sa atin. Tama po? Marami. Kaya dapat tayong manalangin, humingi tayo ng wisdom at tulong sa Diyos na mapagtagumpayan natin to at makita natin. Okay. Hello, nandiyan pa ho kayo? Ha? Mahalaga po ito. Bakit po? Itong church, ipanalangin natin ito. Panalangin natin yung mga brothers and sisters. Panalangin natin yung mga leaders natin dito, yung ating barangay leaders, yung ating mga konsyal, yung mga BSW, yung mga gagawin nating gawain. Panalangin natin sila. Isama niyo sila sa panalangin na magkaroon tayo, magpag-iingat sa kanila ng Diyos. Tama po? Bakit po? Tungkulin natin yun, di ba? Ipanalangin din natin yung ating pamilya. At yung darating na mga missionary na magdadala ng Ebanghelyo sa darating na July. Hingin natin sa Panginoon na maging matagumpay ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa araw na iyon. Okay? Na may mga taong makaunawa ng biyaya ng Diyos. Sama natin sila sa prayer. So walang masama na ipanalangin yon, tama po? Hindi tayo humihingi ng anumang bagay sa pakinabang natin. Humihingi tayo ng mga bagay para sa iba at hinihingi natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi ba magbabalik ang Diyos sa atin ng biyaya? Magbabalik siya. Tama po? The more na tinatanggihan mo yung mga bagay sa sanlibutan ito, the more na binibigyan ka ng Diyos ng biyaya. Tama po? Meron po nun. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang iyong dalangin at pagsusumamo na yung sinabi sa harap ko. Okay? Kaya sabi po rito sa 1 King chapter 9 verse 3, sinabi sa kanya ng Panginoon, narinig ko ang iyong dalangin at pagsusumamo na iyong sinabi sa harap ko. Okay? Narinig ko. Kaya yung Diyos, sabi po rito, mayroong pandinig. Tama po? Kaya si Haring Solomon nang nanalangin, narinig ng Diyos yung kanyang panalangin. Tama po. Kaya ipanalangin po natin yung isa't isa. Panalangin yung church. Tama po? Pag dumadaan tayo sa kahirapan, pag nakikita nyo yung brothers and sisters ay nagdudusa, ipanalangin po natin sila. Okay? So, dito sa John chapter 9 verse 31, sabi po, pakibasa po natin, 3 to 1, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Subalit kung ang sino man ay sumasamba sa Diyos at gumaganap ng kanyang kalooban, ito ang kanyang pinapakinggan. Sabi, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ayaw ng Diyos. Tama po? Ayaw ko makinig sa iyo. Hihingi ka lang, tapos babalik ka sa kasalanan. Tama po? Pagkatapos mong humingi, balik ka sa sin. Pagkatapos mong humingi, balik ka sa sin. Hindi pinapakinggan ng Diyos. Tama po?
Kaya merong mga taong hindi pinapakinggan ng Diyos, pero may mga taong pinapakinggan ng Diyos. Tama po? Sa prayer. Kayo po, nakaranas na ba kayo pakinggan ng Diyos? Oh. Kung marami ng beses, meron na kayong proven. Ang Diyos talaga nandiyan. Nakikinig, nagbabantay. Okay? Pagsamba. Paano ba yung tamang pagsamba? Worship. Alam niyo po, nung nasa Biraca po, may nagtanong sa akin, bakit daw walang ganunan sa life provision, yung mga ganon. Worship daw yun eh. Tumatalon pa, sumisigaw. Sabi ko, hindi ho worship yon. Tama po? Hindi po ganon ang paraan ng pagsamba sa Diyos. Sa Biblia, may sinasabing paraan ng pagsamba sa Diyos. Tama po? So, sabi po dito, ano ba yung tamang pagsamba? Una, letter S, yung unang pagsamba ay dapat sacrifice. Tama po? Dahil sa lumang tipan, ang mga sumasamba, nagdadala ng sacrifice. Tama po? Sa lumang tipan, dinadala nila yung sacrifice nila, lamb. Pero sa panahon natin, anong dadalhin natin? Hayop ba? Sarili mo. Ialay mo yung sarili mong sakripisyo bilang pagsamba sa Diyos. Magsakripisyo ka para sa Diyos, para kay Kristo. Yan ang pagsamba mo. Tama po? Sa lumang tipan, para sila magsabing sasamba, dinadala nila yung alay nila, yung sa sacrifice. Kaya yung pagsamba, dapat mayroong sacrifice. Hindi pwedeng wala. So tayo, pag sumusunod sa Panginoon, mayroong sacrifice, di ba? Minsan, nakakaranas tayo ng mga bagay na kailangan mong pumili. Tama po? Isasakripisyo mo yung isang bagay para lang sa pagsamba mo sa Diyos. Katulad ng ganito, ngayong Sunday, di ba, marami tayong mga offer. May mga offer sa inyo. So, dapat pipiliin mo, hindi. Next time, uunahin ko munang makinig ng words of God, sumamba muna sa pakikinig. Sacrifice. Tama po? Dapat meron tayong pusong ganito. Ito yung pagsamba natin. Tama po? May sacrifice. Hindi yung sumasayaw, kumakanta. Hindi po yun pagsamba. Pagkatapos nun, babalik sa sin. Useless po yun. Tama po? So kaya sabi po dito, kung ang kanyang alay ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, mag-aalay siya ng lalaking walang kapintasan. Dadalhin sa pintuan, toldang tipanan upang siya'y tanggapin sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo, bakit tayo nagsasacrifice, inaalay natin yung ating sarili? Banal at malinis dapat yung ating ginagawa. Tama po? Ganon din ng Panginoon. Inialay siya bilang isang banal at malinis na hayop. Yun yung larawan ni Jesus. Tama po? Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal na kasi sa Diyos na sa inyong makatawirang paglilingkod. Actually, yung salitang makatawirang paglilingkod, it is the worship. Okay. Sa English version, it is the worship. So, ito ba yung pagsamba? Ganito ba? Ito ba ang klase ng pagsamba? Ganito? Hindi po yan pagsamba. Ang sabi ni Jesus, yung worship, ialay mo ang iyong sarili. Ang ibig sabihin, magsakripisyo ka, gumawa ka para sa Panginoon. Yan ang worship mo. Tama po? Ialay. Sa English version, this is your reasonable worship. Tama po? Worship. Yan po yung importante. Okay? So tulad ng batong buhay, hayaan ninyong kayo maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na siyang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Mag-alay ng mga espiritual na handog. Mag-alay. It is your worship. Tama po? Kaya yung pagsamba natin ay hindi lang yung sasamba ako. Hindi po yun. Dapat meron tayong sacrifice and service sa pagsamba. Kaya sabi, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tama po? Yun po yun, okay? Pangalawa ay sacrifice. Pangalawa ay obedience, okay?
So, yung worship ay mayroong ano po, obedience. Tama po? Merong mga taong naniniwala sa Biblia, pero hindi sila sumusunod dito. Tama po? Dapat yung ating pananampalataya ay mayroong kasunod na pagsunod. Obedience. Hello, tama po? So kung naniniwala tayo sa Biblia, tapos hindi tayo sumusunod, ang sabi ni James, patay. Yung katawang walang espiritu ay patay. Walang gawa. Tama po? Dapat may pagsunod. Bakit tinatawag niya ang Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Tama po? So dapat, kung tayo ay naniniwala sa Biblia, dapat din tayong sumusunod. Naintindihan niyo po? Kaya maraming mga tao na nag-a-agree sila sa Bible, tama yan, pero hindi naman nila ito sinusunod. So anong mangyayari pag ganon? Merong mga naniniwala na tama yan, pero hindi ko gustong baguhin ang aking isip at puso dyan. So, kung ganon, tamang pananampalataya po ba yan? Tamang paniniwala ba yan? Naniniwala akong tama ka, pero ayokong gayahin ka. Pwede ho ba yung ganon? Hindi pwede yung ganon. Tama po? Naniniwala akong tama ka, dapat kung sundan yung ginawa mo dahil tama. Tama po? Pangatlo ay, ano po yung pangatlo? Ano po? Yun. Love. Dapat meron tayong pag-ibig sa Diyos. Ano po? Alam niyo ba, sinabi ni Pablo, sabi niya, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking salita. Yung si John, sabi niya, John chapter 14 verse 24, ang hindi nagmamahal sa akin, sino po ito? Si Jesus. Kung hindi natin iniibig ang Panginoon, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Tama po? Minamahal kita, Panginoon, susunod ako sa iyo. Hindi natin iniibig yung nanay at tatay natin, ayaw din natin sundin sila. So, yung parents sa langit, saka parents sa lupa, hindi ba? Meron tayo. So, dapat sinusunod natin sila. Tama po? Kaya, si Pablo, may sinabi siya, gusto ko lang bigyan kayo ng verse na yon, parang nadumaan sa isip ko. Sinabi ng Biblia, sige kayo na lang pala maghanap, tatagal tayo. Sinabi po doon, sumpain ang mga hindi umiibig sa Panginoon. Hanapin nyo na lang po. Pero nasa Corinthians, I think. Sabi ng Biblia, sumpain ang mga hindi umiibig sa Panginoon. Ano po? Kaya yung pag-ibig yung pag-ibig ni Jesus nasa atin, tama po? Pero yung pag-ibig natin sa Diyos, dapat paano natin ipapakita? Express natin yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng gawa. Obedience, tama po? Yun po yung love. Okay? So yung pananampalataya, yung tamang pananampalataya. Actually, napakaraming maling pananampalataya, isa lang ang tama. Ano po? Yung tamang pananampalataya, sabi po dito, nanggaling siya saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung tamang pananampalataya, galing sa aral ng salita ni Kristo. Tama po? Salita ng Panginoon galing. Kung hindi sinabi ni Jesus, huwag tayong maniwala. So, yung tamang pananampalataya nanggaling sa pakikinig sa aral ng Panginoong Hesus. Ano po? Ito yung tama. And then sabi, ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. At yung tamang pananampalataya, sabi po, katiyakan ng mga bagay na inaasahan, paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Pangako ng Diyos sa atin yung langit. Bagamat hindi pa natin nakikita ngayon, sa balis through our faith, naniniwala tayo na someday ito ay mangyayari. Bakit po? Kaya nga ililigtas ng Diyos Kung hindi ka iniligtas ng Diyos, hindi ka pupunta doon. Tama po? Sa langit. Kaya tayo tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tama po? Yung tamang pananampalataya. Okay?
Sumunod, sabi po rito, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagat ang sinamang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So dapat yung pananampalataya natin ay naniniwala ako may Diyos. Pero dapat yung pananampalataya ko ay sumusunod sa aral ng salita ng Diyos. Yan po yung dapat. So nandiyan po kayo? Mahalaga po yan, 3 letter P. Tandaan po ninyo. Ano po yung una? Panalangin. Ano yung pangalawa? Pagsamba. Yung pangatlo ay pananampalataya. Yung tamang panalangin, tamang pagsamba, at tamang pananampalataya sa Diyos. Ano po? So yan yung tama na itinuro ng Biblia sa atin. Okay? Kaya kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So mga brothers and sisters, mahalaga po yung aral na yan. No? Paano ba ako mananalangin sa Diyos? Paano ba ako susunod sa kalooban ng Diyos? Paano ko ba ipamumuhay yung mga aral ng salita ng Diyos? Alam niyo ba ang isang pinakamagandang view o isang pinakagandang larawan ng isang Kristiyano? Maging simple lang tayo sa pamumuhay. Maging simple lang tayo. Yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, ordinary lang natin ginagawa. Hindi yung maraming mga bumabagsak pa, nanginginig-ginig pa, tumatalon-talon pa, talaga namang halos umiiyak pa. Hindi po ganon. Maging simpleng Kristiyano lang tayo. Kapag nakagagawa tayo ng mali, nakarinig tayo ng aral, magsisi tayo sa loob ng ating puso, masabihin natin, Panginoon, I change myself. Susunod ako. Next time. Kahit wala ang pagluha na nakikita ng maraming tao, kahit hindi nakikita ng basta sa iyo, maging simple kang sa Panginoon at ikaw, sumusunod ka ng maayos at living. Tama po? Hindi natin kailangan na ibunyag lahat ng bagay na ginagawa natin. Gawin natin ang ordinary. Ay, pag sinabi ng Biblia, mali yan, di mali. Pag sinabi ng Biblia na tama yan, di yan tama. Ganun lang yung gawin natin. Huwag natin gawing komplikado yung buhay natin. Huwag kayong masyadong mag-aral ng malalalim na teolohiya. Ay, gugulo ang buhay niyo. Simpleng buhay Kristiyano lang. Right and wrong. Pagsunod lang. Kasi nandyan naman yung banal na espiritu para maggabay sa atin, di ba? Sabi doon sa John, nandun nakasulat na yung sinasabi, John chapter 14 verse 26, isang verse pa po. Ang sabi doon, John chapter 14, sabi po dito, John chapter 14 verse 26, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo. Tama po? Siya ang tagapagturo. Para maalala mo kung ano yung dapat mong gagawin bilang isang Kristiyano. Tuturoan ka ng Panginoon, ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, kung nalimutan mo, magpapaalala sa iyo. Tama po? Ipapaalala ng Diyos sa iyo. O anak, alam mo namang minamahal kita. Ayaw kong lumakad ka sa mali. Huwag kang lumakad dyan. Pag hindi mo kayo kinukonvict ng konsensya nyo, ng espiritu sa inyo na sa kasalanan, hindi kayo nagkakaroon ng conviction na mali ito, parang hindi tama, iyan po ay delikado. Tingnan po ninyo yung mga pastor na nabubuhay sa nai-issue sa ganon. Hindi nila nakikita yung sarili nila. Yung conscience nila ay dead conscience. Tama po? Dead conscience. Alam mo, yung isang pastor na may totoong may espiritu ng Diyos, nakakagawa siya ng mali. Pero mabilis siyang magsisi. Katulad ni Haring David. Tama po? Nang si Haring David ay nagkamali, na-realize niya agad yung kanyang nagawa.
Nagsisi ba agad si David? Yes. I repent, Lord. I commit my sin against your word. Humingi siya ng habag sa Diyos. Pero ngayon, makikita natin yung mga pastor sa social media. Pastor sila, pastor. Nai-issue na sa nakawan, sinasabihan na ng ganito. Pag may isa na nagsasabi, o higit sa isa, o dalawa, o tatlo, may proving yun. Sa Biblia, kapag may dalawa hanggang tatlo na nagpapatunay, may proving yun. Tama po? Lalo na kung isa kang pastor. So ngayon, nai-issue na sa ganon, hindi pa nagsisisi. Tama po? Hindi natatakot sa Diyos na ang pangalan ng Diyos ay hinahamak, nilalait dahil sa kanilang gawa. Pag ang pangalan ng Diyos ay nilalait, hindi ba nakakatakot yun? Kung ang pangalan ng tatay mo ay nilalait dahil sa iyo, ano ang iisipin ng tatay mo? Ano ang isipin ng tatay? Okay lang yan, anak. Ganon ba sasabihin niya? Hindi. Maaaring kumprontahin niya yung kanyang anak. Tama po? Bakit mo naman ginagawa yun? Tama. Kaya tignan mo yung mga prominenteng tao, pagka yung anak nila ay naliligaw, sasabihin nila, iningatan namin ang pangalan natin, tapos ikaw dinudumihan mo. Tama po? Ang pangalan ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa pangalan ng tao. Tama po, na dapat natin ingatan. Kung tayo ay ligtas, nasa atin ang pangalan ng Diyos, di ba? Sabi ng Biblia, kung may tatay tayo sa lupa, may tatay tayo sa langit. Ang tatay natin sa lupa, sa laman, sila ang nangangalaga, nagtuturo sa atin. May tatay din tayo sa langit. Kaya yung panalangin ni Jesus, di ba? Sabi niya, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit. Ama. So we have the parents o spiritual parents. Kaya hindi ho yung tao ang spiritual parents ng Kristiyano. Ang spiritual parents natin ay si Jesus na sa langit. Yung Diyos. Tama po? Kaya sila yung ating tatay sa langit. So mga brothers and sisters, tandaan natin, kung may tamang panalangin, mayroon ding mali. Kung may tamang pagsamba, mayroon ding maling pagsamba. Kung mayroong tamang pananampalataya, mayroon ding mali. Pero dapat nating hanapin. And I urge you sa inyo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, isama natin sa panalangin yung ating bansa, yung ating mga leader, yung ating evangelism, paramihin natin yung mga tao na natatakot sa Diyos, na nakikilala sa Diyos, paramihin natin para, sabi ng Biblia, kapag dumami ang matuwid, konti ang magiging wicked. Tama po? Pag marami ang wicked, konti lang ang matuwid. So, paramihin natin yung mga taong magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Amen po? Okay, tayo po'y manalangin. Ang manaming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita. Naunawaan po namin na nais po ninyong mabuhay kami ayon sa iyong mga salita, sa ilalim ng iyong biyaya at habag, kahit mahina pa po kami. Pagpalain niyo po yung church na ito at yung mga brothers and sisters, bawat family na nandito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng bawat isa sa amin na siyang tumutugon, sumusunod sa iyo. Tulungan niyo po kami makasunod po sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.